Sa pagbilang ng 3, 1, 2, 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting salita. Amen po. Tayo po ay makakaupo. Ano po? Sabi doon sa ating binasa, magalak kayo. Ano po? Magalak. Magalak kayo. Ano po? Para pong mahirap gawin yung magagalak ka kahit na sunod-sunod ang mga pinagdadaanan. Amen po ba? Amen. May ilan po sa atin sa mga sandaling ito ay mayroong mga pinagdadaanan na mabibigat. Pero po hindi halata. Amen po ba? Pero po ito yung ating tatandaan, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang salitang God is always in control of everything. Because He is God, which is powerful God. Bakit? Natanong na ba natin sa ating mga sarili, bakit pinapahintulutan ng Diyos na dumaan ako sa mga pagsubok na ito o kahirapan? Sinagot po yan ng Roma chapter 8 verse 28 na sabi diyan, alam nating sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So, alam daw po natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng nangyayari sa ating mga buhay, ay gumagawa ang Diyos. Ano po? Hindi siya tumatahimik. Hindi lang siya walang tubo. Bagkus, ginagawa niya yun. Sabi diyan, ginagawa niya yun para sa ikabubuti natin. Ano po? Kaya nga lagi natin, pag tinanong tayo, di ba? God is good. Ang sagot natin, all the time. So ano man yung ating pinagdadaanan, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras. Ano po? Wala man nangungumusta sa iyo, pero ang Diyos ay nangungumusta sa iyo, hindi mo lang pinapansin. Ano po? Nalulungkot ka ngayon, pero ang Diyos, binibigyan ka ng kagalakan. Hindi mo lang pinapansin. Hindi lang natin pinapansin. Ganyan tayo, di ba? Minsan. Ano po? Kasi gusto natin yung pangsariling, makamundong kagalakan. Ano po? Niya po ang Diyos, ang Panginoong Diyos, hindi po siya madamot. Amen. Tayo lang minsan yung nagiging madamot. Ang ganda ng salita ng Panginoon diyan, gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Tayo yun, mga kapatid. At silang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala para sa kanilang ikabubuti. Ano po? Kaya nga, nangangahulugan po na pinapaintulutan ng Diyos ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay, at ang ito ay bahagi ng paggawa ng Diyos sa lahat ng bagay para sa ikabubuti. Kaya nga, para sa mananampalataya ay mabuti ang layunin ng Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Amen? Amen. Hindi lingid sa ating kaalaman. Ano po? Sa bansang ating pinanggalingan, maraming kalamidad ang dumaraan. Ano po? Maraming nangyayari na hindi ka tanggap-tanggap.
Ngunit bilang mananampalataya, huwag tayong magpapaapekto sa mga nangyayari sa ating bayan. Sapagkat agawin ito yung pananampalataya na itaninim sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya nga, sabi ko nga, huwag tayong masyadong magbabad sa social media. Ano po? Kasi yung social media, wala pong filter dyan eh. Ano man yung inandyan, mapapanood at mapapanood mo yan. Kailangan tayo ang mag-control sa ating mga sarili. Ano po? Kasi hindi na tayo yung lumang buhay natin. Ano po? Meron na tayong bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ano po? Meron tayong din sa Pilipinas, may pinagdadaan tayong baha, lindol, bagyo, sunog. Ano po? Mga pagsubok na hindi natin ginugusto, pero kusang dumarating. Pero sa ganitong sitwasyon, how should we, as a followers of Christ, respond? Paano tayo mag-respond kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok na ito? Number 1, stay anchored in prayer. Ano po? Kailangan magbabad tayo sa pananalangin. Ang iglesia ng PGWM po hindi nagkukulang. Maraming prayer, maraming gawain. Hindi po nagsasawa ang ating buting Pastor Tom sa pag-announce na meron tayong mga Bible study na ginaganap. Meron tayong mga gawa, prayer meeting, ano po. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kanina sa dawn prayer, ibisaya na Panginoon, selfless prayer. Huwag tayong maging, sabi doon, huwag tayong maging makasarili. Ano po? Tinuruan tayo ng Panginoon manalangin. Meron tayong tinanggap sa Panginoon, kaya marapat din na tayo ay magbigay sa ating mga kapatid. Ano po? Sabi diyan, sa lahat ng pagkakataon, tayo manalangin. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Even tayo nasa trabaho. Ano po? Prayer is not your last resort. It should be your first response. Habang umahampas ang bagyo, huwag lang tumingin sa balita, kundi tumingin lalo sa Diyos na may lalang ng lahat. Kausapin siya, manalangin para sa protection, wisdom, knowledge, kaligtasan, at kung tayo'y nakaranas ng kaligtasan, huwag tayong makasarili. Ano po? Magpasalamat, kundi at maging kasanggapan din ng kabutihan para sa iba. Ang tulong natin, kahit maliit pa yan, ay nagpapahayag na nagmamahal o iniibig natin ang Diyos. Sabi ng Kawikaan chapter 3 verse 27, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa, kung ikaw ay may kakayahan na ito ay magawa. As a Filipino community, tayo po ay matulungin. Amen po ba? Sa lahat ng bagay. Lalo na pag tayo ay mananampalataya na ng Diyos. Amen po? Dahil tayo ay kinahabagan ng Panginoon. Kaya, walang hadlang upang tayo din ay tumulong sa iba at umabot ng mga kaluluwa. Maging kasanggapan din tayo ng pag-asa, huwag magpadala sa takot.
emosyon. Bagkus, maging modelo tayo ng totoong Kristiyano. Huwag agad mag-share sa social media ng unverified news or fake news. Maging boses ng kapayapaan, be the source of encouragement, not of anger. Alam niyo ba, social media, malakas makaagaw ng oras yan eh. Akala mo 1 minute, 5 minutes ka palang nag-i-scroll, pero makikita mo 1 hour na pala or higit pa. Pag clinic mo lang yung isang video yan, sunod-sunod yan, ano po. So bilang mananampalataya, kailangan tayo mapagbantay sa kalaban. Ano po kasi, yes, ginagamit na, mayroon ang ating mga cellphone, mayroong mobile apps ng Bible, pero mag-ingat po tayo. Ginagamit din po ito ng kalaban. Kaya nga, cellphone, di ba? Cellphone. Yung cell, ano po yung meaning ng cell? Bilangguan. So, binibilanggo nito ang ating mga sarili. Ano po? Kaya nga, sabi nga ng Bible, maging matalino tayo sa lahat ng bagay. Ano po? Paalalahanan ang lahat na God is still on the throne. Ang mga sakuna ay hindi laging may malinaw na sagot. Ano po? Pero sa gitna ng hindi natin maintindihan sitwasyon, pwede tayong kumapit sa alam nating hindi nagbabago. Walang iba kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Dahil siya lamang ang hindi nangiiwan, nagpapabaya, because God is good, God is present, God is working, at hindi lamang sa loob ng church ang pagiging Kristiyano, maging saan man tayo mapunta, dapat makikita sa ating buhay na mayroon tayong kinikilalang Diyos, at makikita sa ating buhay na tayo ligtas na dahil sa pangalan ni Jesus. Ano po? Bawat isa ay alam ko po na meron tinanggap buhat sa Panginoon. Huwag nating itago ang mga kayanan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa tuwing tayo dumaras ng pagsubok, huwag nating tanungin ang Panginoon, bakit ako dumaranas ng ganito? Bagkus, itanong natin sa Diyos, Lord, how can I glorify you in this situation? Sabi ng salita ng Panginoon, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Pagsubok lang yan. Huwag natin isipin na malaki ang ating mga problema kaysa sa Diyos nating kilala. Ang mga imposibleng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen po. Pangalawa, thoughts during trials. Ano po ba yung ating mga iniisip kapag tayo ay nasa sitwasyon na para bang nasa atin na ang lahat? Sabi po ng Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen po. Ang problema dito lang po yan sa lupa. Ini-encourage po tayo ng salita ng Panginoon na isaisip natin yung mga bagay na panglangit. Nakakaranas ka ng lungkot, kunin mo yung cellphone, may YouTube yan, mag-play ka ng worship song. Imbis na kung ano yung panoorin natin, mga movie na hindi naman makakatulong sa atin, makakadagdag lang ng basura sa ating mga puso, panoorin natin or makinig tayo ng mga salita ng Panginoon at mga awitin panlangit.
Sabi ng mensahe ng Panginoon sa nakaraan, live the trust in your heart. Huwag natin punuin ng marurumi ang ating puso. Punuin dapat natin ang ating puso ng mga salita ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, pinapaalala sa atin na ang mundong ito ay hindi ang ating permanenteng tahanan. So, I remember last time, sabi ni Pastor Glenda, meron tayong mansyon sa langit. Amen? Meron tayong mansyon sa langit. Amen po ba? Amen. Ano po ba yung na-imagine yung itsura ng mansyon nyo sa langit? Alam niyo po, tayo din yung gagawa ng mansyon natin sa langit. Tayo din ang gagawa para tayo makapasok doon sa ating mansyon. Amen po ba? Iniisip natin kumikinang ilang palapag kaya yun, ilang kwarto kaya yun. So, habang tayo narito sa lupang ito, gawin na natin yung mga paraan para tayo makapasok doon sa ating mansyon na ihinanda ng ating Panginoon. Amen? Kaya dapat ang ating pananaw, pag-iisip, ay dapat nakatuon sa mga bagay na walang hanggan. Tayo ay kabilang sa kaharian ng Diyos, hindi sa mundong ito. Kaya nga, binanggit po doon sa Santiago, nating binasa na, magalak kayo kapag dumaranas ng pagsubok, hindi malungkot. Ano po? Yung iba sa atin, kapag mayroong problema, naranasan na experience nyo pa ba ito? Na dati, pag tayo mayroong problema, laging mainit ang ulo. Lagi sa lubong ang kilay. Ganyan po nga na-experience ko sa aking lumang buhay. Kaya tingnan nyo, mayroon ng barcode sa noo. Laging kunot. Kaya minsan di ko namamalayan ang aking sarili. Kahit sa trabaho, sabi sa akin na minsan nasa lubong ako ng QAQC. Joshua, you are tired? Why, sir? Your smile, your face looks tired. Sorry, sir. So minsan, nakakalimutan natin na nagiging emotional na pala tayo sa ating mga buhay. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kapayapaan. Ano po? Kaya nga, huwag nating ugaliin na laging nakasimangot at hindi may pinta ang mukha. Ano po? Lalo na kapag walang laman ang ating mga bulsa, po mga kapatid. Ang Diyos hindi nagkukulang sa kanyang mga anak. Ano po? Ito ang hindi, alam niyo po, ito yung hindi kayang gawin ng tao na walang kilalang Diyos sa kanyang buhay, ang magalak sa gitna ng mga pagsubok. Sabi ng iba, mga OE daw, ang mga Kristiyano. May pagsubok na nga, tatawa pa. May pagsubok na nga, mag-aalleluya pa. Ano po? Hindi nila naiintindihan kasi yung kagalakan na binibigay ng Panginoon kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Ano po? Maging OA na sa paningin nila. Wag lang maging OA sa paningin ng Panginoon. Amen po? Amen. Ano po? Kaya nga, wag nating tingnan ang bigyang kahulugan na ang problema ay paghihirap sa atin. Bagkus ito'y maging blessing sa atin instead na problema. Kaya may palala sa atin sa 1 Pedro chapter 4 verse 12, sabi diyan, mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na hindi pangkaraniwang ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag ang kanyang kadakilaan. Amen? So maliwanag dapat nating asahan. Ano po, sabi niya kasi dyan, huwag nating pagtakhan. Huwag tayo magtaka. Lord, meron na naman. Dapat nating asahan. Kasi
dapat nating asahan at huwag tayong mabibigla sa mga pagsubok. Ito'y dapat natin ipagmalaki. Ano po? At huwag natin ikahiya dahil ang mga pagsubok ay patunay na mahal tayo ng Diyos. Amen po? Number 3. Trial is just to test our faith. Sorry. Ang mga pagsubok ay para lamang subukin ang ating mga pananampalataya. Amen? Sabi ng 1 Pedro chapter 1 verse 7, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ano po, nakaka-bless ano? Sabi diyan, yung ating pananampalataya pala, masigit pa sa ginto. Alam niyo po yung ginto, napakamahal, di ba? Pumunta kayo sa jewelry shop, ano po? Na-remember na nang pumunta kami sa Bata. Grabe yung kilo ng ginto, ano? Pero dito sa salita ng Panginoon, binigyan niya ng linaw na ang ating pananampalataya pala na nasa atin, masigit pa kaysa sa ginto. Ibig sabihin, hindi mababayaran o hindi matutumbasan dapat ang ating pananampalataya. Ano po? Amen. Dahil sa mga pagsubok natin pinagdadaanan, meron itong magandang benepisyo sa atin. Pananampalataya. Kaya nga, tingnan niyo po yung isang gustong kumuha ng driver license, di ba? Kailangan niya dumaan sa how many drive skill test. Meron oral, meron written, merong actual. Amen. Para makuha yung driver license, ganoon din po yan. Meron tayong pagdadaanan para mahayag ang pangalan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ano po? Nag-apply tayo sa mga employer natin. Meron po ba kayong trade test na pinagdadaanan para matanggap ng employer? Amen po. Bakit kailangan mag-trade test? Para makita yung abilidad natin, yung kakayanan natin sa trabaho ng ating pag-a-applyan. Amen? Ganon din po yung pananampalataya natin sa Diyos. Kailangan subukin para makita ng Panginoon kung talagang matibay, matatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen po. Ang mga estudyante, lahat tayo nag-aral, di ba? How many years na ginugol natin sa elementary, sa high school, sa college, para lang makamit yung maliit na diploma. Ano po? Bakit natin ginagawa? Bakit tayo dumadaan sa pagsusulit ng ating mga guro? Para masubok yung ating kakayanan, ating talas ng ating isipan sa mga pagtuturo ng ating mga guro. Ganon din po yung ating pananampalataya, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kailangan subukin ang ating pananampalataya para tayo ay magtagumpay. Ano po? But as a Christian, wag lang natin isipin na ito yung pagsubok ng Diyos. Minsan, dumadaan tayo sa pagsubok, akala natin, sinusubok lang ako ng Diyos. But, be open-minded, kasi minsan, ito'y parusa ng ating Panginoon. Ito'y pagtatama ng ating Panginoon. Amen? Kasi sa nagagawa nating kasalanan, meron at meron niyang kapalit na pagpapalo buhat sa ating Panginoon. Amen? Sabi ng Matthew 8:26, at sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Ito po senaryo nito, mga kapatid ko.
nung sila ay nasa laot, ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. Isipin po lang natin baga simple na halimbawa. Ang mga alagad at ang Panginoong Hesus ay nasa isang bangka. Sila'y naglalayag, pero sila'y dumaan pa rin, or dumaan pa rin yung bagyo sa laot na yun, kahit kasama nila ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ating buhay, tayo mananampalataya na kasama, kiniklaim natin na kasama natin ang Panginoon. Makakaranas at makakaranas pa rin tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Pero wag lang tayong dapat na walang bahala na nandiyan naman ang Diyos, tutulungan ako. Dapat meron pa rin tayong komunikasyon, magandang relasyon sa Panginoon. Ano po? Kaya sabi ng Biblia, pagbulay-bulayan ninyo ang kanyang salita, araw at gabi. Ilang beses tayo kumakain para mabusog ang ating physical na pangatawan? 3? 5? 3 or 5? Ganon. Pag walang fasting. Kaya nga, yung physical na pangangatawan natin, nagugutom din yung ating spiritual life. Alam niyo po, na-experience ko last time na hindi ako nakapag-meditate isang gabi. Kinabukasan, grabing talagang ang bigat, parang konting galaw lang ng kasama ko, mainit ang ulo. Ganyan po yun pag hindi napapakain ang ating mga spiritual na buhay. Alam ko na-experience nyo din yan. Kaya nga, tayo nagtatrabaho 8 oras sa ating kumpanya, pero 1 oras lang hindi natin mailaan para sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Parang napakabigat na. Wag na tayo maging ganon. Ang Bible study natin, ilan? 2? 3? 2 online, 1 physical. Alam niyo po, sabi ko nga, nakaka-bless naman yung mga kapatid na malalapit sa Alasa. Bakit? Ando na sila doon sa Alasa, kahit 5 minutes lang, pwede pumunta sa Panambahan. But, nilalagay ko sa isipan ko, Lord, hindi mo ko nilagay dito sa lugar nito para ako ipahirapan. Meron kang tinuturo at alam ko na kasama ko ang Diyos. Meron tayong online Bible study. How many hours? 3 hours lang yata yan. Napakaganda. 4 hours. Maliit. Maiksi lang po yun. Maiksi lang po yun kung ikukumpara natin sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang load na-expire lang, nasasayang. Sa wala namang saysay. Bakit hindi natin ilaan? Or ilaan natin yung mga mobile data natin sa pag-attend sa Bible study. Wala pong mawawala kapag tayo'y nagpasakop sa Panginoon. Sabi nga last time sa dawn prayer din sa ginamit ng Pastor Noel, hindi sayang yung ating pagpapagal para sa Panginoon. Nagagawa nga natin magtrabaho maghapon, 8 hours. Doon pa kaya sa gawain ng Panginoon na malaking bagay ang ginawa sa ating mga buhay. Ang mapalaya sa mga kasalanan, ang malinis ang ating mga buhay sa karumihan. Pananampalataya din sa gitna ng pagsubok, ang tema ng buong kwento sa buhay ni Job. Pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ang siyang laging maaasahan sa lahat ng oras sa kabila ng mga pagsubok. Kung kayang pagalingin ng Panginoong Hesus ang bulag,
Kung kayang pagalingin ng Panginoong Hesus ang may mga sakit, kaya din gawin ng Panginoong Hesus, posible ang mga bagay na sa tingin natin ay imposible. Ang pagsubok ang siyang sumusukat kung gaano katatag ang ating pananampalataya at kung gaano tayo dumidepende sa Panginoon. Kaya sa oras ng pagsubok, kapag tayo binubugbog ng mga pagsubok, ito yung tamang panahon para i-exercise ang ating pananampalataya. Kung tayo inuulan ng mga pagsubok, gawin nating payong ang pananalangin sa Panginoon. Amen po? Dahil sabi, mayroong pangako ang Diyos napakarami, na kapag tayo lumapit sa Kanya, hindi niya tayo itataboy. Amen po ba? Magkaroon tayo nawa ng puso katulad ng alibughang anak. Nababalik ako sa aking ama, ihingi ako ng tawad sa aking ama at sa Diyos. Ano po? At hanggang ang ating pong Panginoon, bukas ang kanyang palad habang tayo palalapit sa Kanya. Bukas ang kanyang kamay, nakaganyan. Hindi niya tayo tataboy. Ano po? At nawa maging hindi mabigat sa buhay, sa puso ng bawat isa ang mga gawain ng Panginoon. Ano po? Yes, nakakaramdam tayo ng lungkot dahil tayo malayo sa ating mga pamilya. Pero kapag tayo lumapit sa Diyos, higit pa doon yung bibigay niyang kagalakan sa ating mga puso. Wala tayong magagawa sa mga pagsubok na naroon sa ating mga pamilya. Pero ang Diyos nating kilala, mayroong magagawa. Ano po? Ilapit natin sa Kanya yung mga pagsubok na pinagdadaanan ng ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kung patuloy nating iisipin yun, sasakit lang yung ulo natin. Ano po? Bakit hindi natin ipagkatiwala sa Panginoon na siyang siyang nagmamalasakit sa atin? Ano po? Sabi doon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ano po? Hindi ko na nailagay. Pinaalala lang na pagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sa buhay. Sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. Ano po? Malinaw na malinaw po na merong malasakit sa atin ang Panginoon. Amen po? Number 4, ask God for help in times of trials, then believe in Him. Amen? Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Ano po yung kailangan hingin natin sa Diyos sa oras ng pagsubok? Tulong, wisdom, gabay, karunungan. Sabi diyan, kung kulang ng karunungan ang sino man sa atin, ay malaya tayong mga kahingi sa Diyos. Sapagkat kung haharapin natin ang mga pagsubok ng walang karunungan at walang pagsama ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Nais ng Diyos na tayo ay maging matalino sa pagharap sa mga pagsubok upang hindi tayo malamangan ng kaaway. Kalakip ng dapat nating maging ugali sa pagharap sa pagsubok ay ang pagtitiwala sa karunungan na ibibigay ng ating Panginoon. Santiago chapter 1 verse 6 to 8, ito dapat yung maging ilagay natin sa isip ng Panginoon kapag tayo nag-pray na, Lord, give me wisdom to handle these trials, to overcome this sa mga takot nating nararamdaman, sa pagkalungkot. Sabi dito, subalit ang humihingi dapat manalig,
at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano talaga ang ibig. Amen? Sino po nakakita ng nag-aararo na lingon ng lingon? Wala. Diba? Kapag ang nag-aararo ay lingon ng lingon, ganun-ganon yung ano niyan, yung takbo ng araro. Kasi mawawala sa focus yung kalabaw. Ano po, hindi niya alam kung saan siya pupunta. So ganun din po dito, sabi ng Panginoon, na kapag tayo humingi sa Diyos, kailangan ay nandun yung tiwala natin na talagang bibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan na harapin ang mga pagsubok. Amen? Hindi gusto ng Diyos na tayo ay nag-aalinlangan sa Kanya. Sapagkat ang nag-aalinlangan, walang matatanggap buhat sa ating Panginoon. Walang ibang gusto ang Diyos para sa atin kung hindi tayo ay mapabuti. Sino ba ang magulang na gustong mapahamak ang mga anak? Hindi natin lagi alam ang pinakamabuti para sa atin. Kaya nga napakaganda po mga kapatid, na dapat tayong manalig at magtiwala sa Panginoon. Marapat lamang na siya ang pagkatiwalaan higit sa lahat ng tao at bagay sa mundong ito. Tayo'y magtiwala sa Diyos habang nakikita pa natin kung paano niya pinatutunayan ang katapatan sa buhay ng bawat isa. Ang bawat isa sa atin ay may personal na mga patutuo sa katapatan ng Diyos. Kailangan natin ibigay ang ating tiwala sa Panginoon na ating pinaglilingkuran dahil wala tayong pagpipilian. Dapat ba tayo magtiwala sa ating mga sarili? Napabago-bago ang ating mga isip, kapos ang ating kaalaman, nagkakamali ng desisyon dahil sa pabago-bago ng damdamin. Minsan naririnig natin o sinasabi natin na mahirap ibigay ang tiwala lalo't hindi natin ito kilala. Ngunit, may solusyon sa problemang ito. Hindi ginawang mahirap ng Diyos para sa tao na matagpuan siya at makilala. Ang lahat ng ating dapat malaman tungkol sa Kanya ay nasa Biblia na. Dapat nating basahin at pag-aralan ang Biblia dahil lubos na mapagkakatiwalaan at walang pagkakamali. Kailangan natin basahin ang Biblia sapagkat marami na ang maling katuruan na lumalabas sa panahon natin ngayon. Ang Biblia mismo ang instrumento upang malaman natin kung ano ang tama at ang maling katuruan. At hindi lang basta binabasa na parang comics, pocketbook, or libro. Mamuhay ang bawat isa ayon sa nasusulat sa Biblia. Amen? Hindi po nagkukulang ang paalala sa atin ang iglesyang ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Laging pinaanyayahan ang bawat isa na patuloy na pagsikapang makadalo sa mga gawain ng Panginoon. Ano po? Number 5. Last verse po mga kapatid. Remain strong and faithful to God until the end. Amen? Sabi dito, Matthew chapter 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Actually, hanggang 27 po yan. Basahin nyo na lang po yung 25 hanggang 27. Napakagandang halimbawa ng Panginoon kung paano tayo manatiling nakatayo sa ating
yung buhay natin kung paano manatiling matatag. Ano po? Sabi diyan, masasabi lang natin na matibay ang isang bahay kapag dumaan ito sa kalamidad. Tulad ng bagyo at baha, napaka-importante ang pundasyon at dapat itong matibay at manatiling dapat itong matibay para dumaan man ang bagyo, hindi ito matitinag. Amen? Sino po ba yung nagtayo ng bahay na hindi niya binigyan pansin yung pundasyon? Siyempre, di ba? Bibigyan natin ng pansin yung mga pundasyon muna pag tayo tatayo ng bahay. Kasi gusto natin maging matibay talaga. Ano po? Kasi para maging safe tayo kapag tayo nakatira na doon. Ano po? Sa panahong ito, maraming interesadong sumunod sa ating Panginoon. Ngunit sila'y hindi nakapagpatuloy dahil mahina ang kanilang pundasyon. Maalab at masigla sa umpisa, ngunit natatangay ng hangin ang kanilang pananampalataya kapag binagyo ang kanilang damdamin. Maraming unos ng kabiguan o kamunduhan ang umahampas sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sa kwento po ng Matthew 7:24, sa 2 tao na nagtayo ng kanilang bahay, tinawag ng Panginoon na matalino o marunong ang lalaking nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at hangal naman ang tawag sa lalaking nagtayo ng bahay sa buhanginan. Alam ko po, naalala nyo, ma-refresh sa inyong isipan, last time sa IBS, meron 2 tao doon na nagtayo ng kanyang bahay. Yung bahay, ibig sabihin yung mga buhay natin. Ano po? Yung isa, pinili niyang itayo ang kanyang buhay sa Panginoon, at yung isa sa buhanginan. Yung buhanginan ay maalala natin na ito yung mga bagay na nawawala or walang tibay. Ano po ba yung mga walang tibay? Yung mga buhangin, o yung mga mahal natin sa buhay, magiging sanhi din yan. Kaya nga huwag natin isaling sa kanila yung ating buhay. Ano po? Sabi sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Ang pagiging tapat po sa Panginoon ay hindi lang sa pagdalo sa kanyang mga gawain at pagbibigay ng ikapo. Ang pagiging tapat ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit na mahirap man ito. Ang salita sa verse 13 ng Mateo ay ibig sabihin, ang pananatili natin sa Diyos, may panampalataya tayo kahit anuman ang mangyari na hindi natin tatalikuran ng ating Panginoon. Dumaan man tayo sa magkabilang mga pagsubok, huwag nating alasin ang ating komunikasyon through prayers. Ang mananatili lamang na tapat hanggang wakas, sila ang maliligtas. Patuloy tayo magtiwala sa Diyos, huwag nating hayaang daigin tayo ng pagsubok. Ang dapat nating gawin ay daigin natin ang mga iyon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi ng Santiago 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ano po? Hindi natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na ito kung hindi tayo magpapasakop sa Panginoon. Sabi diyan, labanan ang dyablo at lalayuan tayo nito. Hindi natin tatawagin ang dyablo, hindi natin tatawagin ang kalaban, hindi natin kikilitiin ang kanyang pangalan. Kaya nga, huwag nating tawagin na maganda yung kanyang kalaban. Yung pangalan ng kalaban, huwag natin tawagin maganda. Ano po kasi, nakikiliti lang yan. Ano po, kailangan, meron tayong tapang na labanan siya. Ano po, sabi niya sa awit, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen? Maraming paalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita.
Dahil ang buhay ng isang Kristiyano ay wala po sa isang playground. Tayo po ay nasa battleground. Kaya nga, pinagbubulay-bulay sa atin ang kanyang mga salita araw at gabi upang magkaroon tayo ng liwanag na magiging tanglaw natin sa landas nating daraanan. Isipin na lang natin, kung every Friday lang tayo naririto, nakakarinig ng salita ng Panginoon, masusustain kaya noon yung mula Saturday hanggang next week ulit, hanggang Friday, yung ating spiritual life. Di ba po hindi? Magiging gutom yung ating spiritual na buhay. Kaya nga, sabi ko kanina, marami ang gawain ng Panginoon. Kahit nasa malayo man tayo sa isa't isa, walang imposible. Kasi merong mga online na po ngayon. Gamitin natin yung mga teknolohiyang ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Sabi ng Mateo 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mabangis na asong gubat. Ito po'y nakasulat, babala sa bawat isa sa atin. Huwag tayo maging kampante sa ating mga sarili, sa ating mga kapaligiran. Ano po? Kasi marami po talagang nagsisilabasan ng mga ganyan. Ano po? Sa modernong panahon natin ngayon, namamanga tayo, di ba? Mayroon tayo nababalitaan ng mga kilalang tao na naging Kristiyano. Ano po? Binago ang kanyang buhay. Ano po? Kaya nga may paalala ang Mateo sa atin na mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Paano tayo makakapag-ingat? Hindi natin binubulay-bulay ang salita ng Panginoon. Baka pag nakarinig tayo ng salita buhat sa kanila, mababago na yung ating pananaw. Ay, oo nga, tama ka. Oo, dyan ako sa inyo. Ganon yung magang kalabasan natin pag naging kulang tayo sa mga salita ng Panginoon. Ano po? Sabi dyan, maliit pala. John 4 verse 6, ito po'y paalala sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi magpahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Amen? So, maliwanag po yan, ano? Sabi ng John 4, verse 1 to 6, na meron talagang lilitaw ng mga magsasabi na sa kanila ang Espiritu buhat sa Panginoon. Ano po? Kaya nga mga kapatid, hindi nagsasawa ang mga ating mga pastor na magpaalala sa atin na huwag nating katamaran yung pagdalo sa ating gawain, sa gawain ng Panginoon. Ano po? Kasi meron po itong magandang bagay na may dudulot sa atin. Ano po? Sabi dyan ng 1 John 4 verse 1 to 6, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang tinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan, ngunit tayo'y sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos.
Sa ganito nga natin makikilala ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian. Amen? Amen po. Maliwanag na po na pinahayag sa atin ng 1 John chapter 4 verse 1 to 6. Ano po? Na makikilala natin kung talagang sila ay sa kanila ay sumasama ang espiritu ng Diyos. Amen? Sa conclusion po, sa John 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Pinauna niya na itong ipaalam sa atin na talagang hindi natin mapipigilan yung mga pagsubok na darating sa ating buhay. Pero sabi diyan, lakasan ninyo ang loob. Sino po ba nagsasabi dito? Di ba yung ating Panginoon, hindi tao? Ang Panginoon nakikita na yung hinaharap natin para sa bukas. Yung magiging buhay natin sa kinabukasan. Ano po? Kaya nga, inaantay lang ng Panginoon tayo ay ibigay natin sa Kanya ang buong pusong pagtitiwala. Amen? Sabi diyan, napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. So kung napagtagumpayan ng Panginoon, mapagtatagumpayan din natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Amen po? To God be the glory and God bless us all. Hanggang dyan lang po ang mensahe ng ating Panginoon at nawa meron po tayong baon mamaya sa ating pag-uwi. Baon na hindi mananakaw ng kaaway. Salita ng Panginoon na nawa na itanim sa ating mga puso at patuloy manariwa sa pamumuhay natin araw-araw. Tayo po ay tumayo. Mga kapatid ko sa Panginoon,